beloved Boss Mike Cervera. Otoridad ang mahigit Ano sabi? Oh, pakinggan nyo maigi ha. Sa mga DDS dyan na nauuto ni Digong nyo. Sabi ni Digong, walang droga sa Davao nyo. Eh bakit may mga balitang ganito? Oh, pakinggan ninyo. na sinalakay ng mga otoridad ang mahigit 30 bahay sa Davao City na umano'y pugad ng mga tulak at gumagamit ng illegal na droga. Nako, 30 bahay sinugod. Ni raid mga kababayan ng kinaukulan. Paano ngayon yan? Akala ko ba walang droga sa Davao? Ano tong balita na to? Gawa-gawa lang nyo to? Sorry naman ha, Hokage. Oh. Ha? Sorry naman. Eto, pakinggan nyo maigi. Baka mamaya mamali tayo. Baka mamaya Ilocos Norte to. Ha? Baka sabihin, hindi naman Davao City yan Ilocos Norte. Eto. Na sinalakay ng mga otoridad ang mahigit 30 bahay sa Davao City na umano'y pugad ng mga tulak at gumagamit ng illegal na droga. Davao City talaga. Ibian Bell, thank you naman. Diba? Davao City talaga ulit. Na sinalakay ng mga otoridad ang mahigit 30 bahay sa Davao City na umano'y pugad. Davao City na di umano'y pugad ng mga gumagamit at nagbebenta ng droga. Sino kaya nagbebenta? Ulit-ulit. Baka mamaya maiba Ipilit natin baka maging Ilocos Norte. Ay, nako. Baka mamaya maging Ilocos Norte naman. Na sinalakay ng mga otoridad ang mahigit 30 bahay sa Davao City na umano'y pugad. Davao City talaga Ayaw magpalit. Pwede bang palitan naman natin para matuwa naman sila at hindi na nagre-report? Mga kababayan Kasi baka gusto nilang marinig Ilocos Norte, Ibian Bell, thank you naman. Diba? Kaso hindi Davao City talaga. Last na Na sinalakay ng mga otoridad ang mahigit 30 bahay sa Davao City na umano'y pugad ng mga tulak at gumagamit ng illegal na droga. Nako, tulak at gumagamit daw na droga. Kala ko pa walang droga sa Davao. Dahil hawak ng Duterte yan. Ganun ba? So, ibig sabihin, budol pala yun, mga kababayan, budol pala ni Digonyo. Ano na ngayon? Yung mga tahol ng tahol. Puta, talagang pinagtitripan nyo ako Akala ko magkakampi tayo. Yung pala, para kayong mga asong ulol Diba? Yung mga asong ulol. Attorney! Yung mga bata mo, nauulol lang yan. Akala ko naman magkakampi tayo. Baka naman sa susunod magiging Duterte supporter na rin kayo at defender Bahala kayo. Diba no? Oo, masyado na nilang napapansin ang beauty ko Alam naman nilang inuunahan ko lagi ang channel na to. Puro kalokohan lang Bakit? Bakit tahol kayo ng tahol? Wala, wag niyong babanggain ang grupo ng mga gwapo. Diba? Walang yan. Salamat nga kayo kahit pa paano. Nakasama nyo. Isang pogi na katulad ko Tapos ngayon, inaaway nyo na ako. Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba? Kung solid ang pagsuporta ko kay Pangulo. Tapos ngayon, matapos yung iba naming mga kasama, ang pinupuntirya, ako na. Walang ganon. Attorney! Yung mga aso mo nauulol. Tahol ng tahol. Palian mo. Diba? Eto na mga kababayan. 7 ang napatay sa engkwentro habang mahigit 3 7 ang nadedo sa engkwentro. Talagang nakipaglaban.
Parang ugaling-ugaling digong yan. Lumalaban ng patayan. Grabe, no? Oh. po ang naaresto. Pakinggan nyo? Oh, pakinggan nyo maigi ha, mga kababayan. Oo. Pakinggan nyo muna ang buo. Para naman hindi sila masyadong mainis sa akin. Di ba? Naiinis sila ng sobra. Mga kababayan, ewan ko ba? O baka naman nagpapapansin lang sa beauty ko? Ha? Eh kung pagandahan na lang kaya ng lalaki labanan dito, wag na. Oo, kasi panahon pa ng dinosaur, nagbablog na ngayon. Tapos, hindi pa rin kayo umaangat at hindi pa rin kayo minamahal ng tao. Aba, baka naman wala naman sa amin ang problema. Baka naman may problema talaga sa inyo. Tanongin niyo sarili niyo, bakit kaya hindi namin maggaya si Mike Cervera? Kikengkoy-kengkoy lang, nagpapatawa lang, pero bakit maraming nanonood sa kanya? Marami pang nag-subscribe. Di ba mga kawan? Di ba mga Mita Star Talk, no? Inaaway nila ako eh. Ang bait-bait ko kaya, hindi naman ako umiimik. Di ba? Tuloy, ito na. Balik na tayo sa topic, mga kababayan. Teka muna, paalala mo na. Isang banat na lang. Attorney, yung mga bata mo, nauulol na. Binabanatan na yung grupo ng mga gwapo, iniisa-isa. Baka naman pwede, talian mo sila. Nang hindi naman mahaluan na ng politika. Politika natin hindi politika nila. Palastik. Sakit na sakit ba kayo? Ha? Na marinig ang totoo? Diba, Cakes TV? Ewan ko sa kanila. Bakit sila nagagalit? Diba? Galit na galit. Wala naman akong ginagawa. Nagpapatawa lang tayo dito, Cakes TV Diba? Hindi ko nga sila pinapansin. Tapos sila pansin ng pansin. Huwag nyo masyadong intindihin tong ginagawa ko. Dahil ako lang makakagawa nito. Huwag niyong piliting gayahin to. Dahil tong estilo na to, original ako. Alam niyo, kanya-kanya tayo ng estilo ng pagbablog. Diba, Cakes TV? Tama, diba? Kung ano yung estilo nyo, wala naman akong pakialam kahit bulok. Di nga namin pinapansin yan. Bakit ba panay ang tira nyo sa amin? Inuna nyo si Coach Jarrett. Sinunod nyo si Takero. Sino susunod nyo ba pagkatapos ko? Ha? Ano? Attorney, yung mga bata mo, talian mo. Tahol ng tahol eto na mga kababayan. Bahala sila dyan. Tuloy. Sinalakay ng mga otoridad ang mahigit 30 bahay sa Davao City na umano'y pugad ng mga tulak at gumagamit ng illegal na droga. Yo. 7 ang napatay sa engkwentro habang mahigit 30 ang naaresto. Yan, mga kababayan, yan yung ating thumbnail, no? 7 patay. 30 arestado. Walang ibang lugar kundi Davao nyo na ang namamayagpag yung mga Duterte nyo. Huwag niyong isisi sa hindi pa nananalo. Mananalo pa lang si Nograles dyan. Kaya yung mga nakaupong Duterte dyan, pakipaliwanag naman. Bakit? May mga ganyang pangyayari. Akala ko ba drug-free? Bakit ngayon mukhang nililibre na lang ang bato sa Davao nyo? Palastik. Mukhang parang tiyanggi na. Ginagawa ng tiyanggi ng drogang Davao Walang yan, Digong. Bago mo intindihin si Pangulong Bongbong, intindihin mo muna yung Davao dahil pinagmumurgaran na ng mga nagbebenta ng droga. Tama mga kababayan? Tama ba? Piruin mo, tira ng tira kay Pangulo, yung lugar niya mismo, hindi mo maayos? Walang niya. Paano to? Balitang-balita to. At hindi lang isa yan. Baka sabihin nyo, nagkataon lang.
Ibian Bell, marami ka bang pera? Ha? Tinadtad mo na ng pula. Ibig sabihin, bongbong ka ba? Oh, eto, di ba? Sino ba mayor sa Davao? Si Rosemary nagtanong ka pa. Eh di, si Baste Duterte na tumatakbo ngayon bise. At papalit daw si Digunyo. Sabi pa niya, oh, pag ako nakabalik, uubusin ko kayo doble. Walang iya. Eh bakit ang daming droga pa rin sa inyo kung natatakot talaga sa mga Duterte itong mga to? Yun lang, mga kababayan. Bahala na kayo mag-isip dyan. Kasi nakakahiya naman. Ibian Bell, awat na. Awat na. Kasi baka mamaya, yung mga binibigay mo na yan, makabili na ako ng sports car. Oo, ha? O, kaya awat na. Eto na. Tuloy na natin to. Okay na, ha? O, pasok. Na sinalakay ng mga otoridad ang mahigit 30 bahay sa Davao City na umano'y pugad ng mga tulak at gumagamit ng iligal na droga. 7 ang napatay sa engkwentro habang mahigit 30 ang naaresto. Pakibalita tayo kay Rial Soroche ng GMA Davao. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Buy one, take one. Hindi nga eh. Oo, hindi mamita startok eh. Oo, tumpok-tumpok na nga eh. Ha? Tumpukan na kung magbenta ng droga. Biruin mo, kita mo, napakarami. Oh. Nironda ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Criminal Investigation and Detection Group Oh. at Davao City Police ang mahigit 30 bahay sa Davao City kaninang madaling araw. Nako! Digong! Huwag mong isisisi to kay Pangulong Bongbong. Ibian Bell, awat na nga, diba? Awat na! Oh, Digong, huwag mong isisi to kay Pangulong Bongbong. Tungkulin to ng mayor nyo. Oh, mayor mo, anak mo, na nanungkulan bilang mayor sa Davao City na kung saan ikaw ang naging mayor din ng matagal na panahon. Diba mga kababayan? So eto pala, mga kababayan, tong estilo ng mga Duterte, abay ningas kugot, puro ang flex nila, pagmamayabang, katahimikan ay sa Davao lang. Pero mga kababayan, sa mga balitang ganyan, ayoko nang paniwalaan. Dahil kung ganito lang ang maririnig natin lagi dyan, aba, sunod-sunod na yan. Baka naman, gumawa na ng aksyon ang mayor nyo dyan. No? Kasi para bang tila iba pa ang nakakaalam kung ano ang nangyayari dyan. Di ba? Pero ninyo mga kababayan, hindi alam ng mga Duterte na pinamumugaran na sila ng mga nagbebenta ng droga. O baka naman, totoo yung sinasabi nila na nanggagaling sa inyo mismo ang droga. Ako'y nagtatanong lang dahil yan ay paratang ng inyong mga dating kasama. Diba? Oh. Tuloy. Lunggaraw ang mga ito ng mga tulak at gumagamit ng iligal na droga. Naku, lungga pala dyan ng tulak at gumagamit ng droga. Kaya pala, nung nakaraan mga kababayan, ha? Pati yung mga kawani ng munisipyo nila nagpositibo sila sa droga. Sa paggamit ng droga, mga kababayan. Ano? Grabe, no? Tinawag nilang Koplan Kaagapay ang simultaneous drug raid na ito. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga otoridad kasama mga opisyal ng barangay ang bawat bahay na nasa listahan. Tulad ng mga nasa barangay 76-A, 7 hininalang drug pusher ang napatay matapos daw manlaban sa pulisya. Naku po! Patay syempre mga kababayan. Malakas ang loob niyan. Oh. Meron ding mga naaresto. May mga tumangging sangkot sila sa kalakaran ng iligal na droga. May iba namang Ibian Bell, awat na. Maraming salamat sa napakaraming pinamigay mo na kulay pula. Opo ha. Baka pwede ko nang baunin yan kapag nagpunta kami ng Europe, mamasyal kasama si Jen Angeles. Oo. Kung ma-approve ang visa niya. Tulog na mga kababayan.
Sorry ha, medyo late na tayo. Kasi alam nyo naman ako, hindi lang naman ito yung ginagawa ko. Marami talaga tayong trabaho. Dami nating kinakausap na tao. Kaya minsan nahihirapan ako mag-live. Kaya ako, mga kababayan, hanggat maaari nagsisave ako ng energy ko para lang mapasaya ko kayo. Alam ko naman, oo, marami sa inyo, namimiss ako. Diba? Pakipress 1 naman yung mga nakamiss sa akin. Oh. Yung mga nakakamiss ba? Baka mamaya magkaroon din ako ng warrant, ha? At hindi nyo na ako makita. Ha? Diba Catherine Galpo, Mamita Startok, Pachuchay, Elizabeth Logan, Pink MA? Oh, Ray Ann, ano pa? Sa inyo pong lahat. Bonspire, ano? Ha? May vlog ako. Thank you naman. Kita nyo, namimiss nila ako. Buti pa sila. Pero yung mga nakamiss sa akin, Sally Garcia. Thank you. Oo. Binabanatan nila ako. Sorry ha. Oh, sorry naman. Kung hindi ako nakikijoin sa grupo nyo. Yung grupo nyo kasi, hindi naman siya pag-ano. Oo. Wala naman ako masasabi. Kaya ako nagtataka kung bakit binabanatan nyo ako. Ha? O talagang asal-aso lang kayo. Kasi gano'n ang mga aso. Ha? Walang pinagkaiba sa tumitira ng kambing. Ha? Mga asal-aso. Putik na yan mga kababayan. Nung lumabas ako, kinikilig kayo. Ngayon, binabanatan nyo na ako. Walang gano'n. Wag gano'n. Hindi nyo ako maaasahan dyan. Kung kayo namamalimos ng atensyon ko, PM nyo na lang ako. Ha? PM nyo lang ako. Kung atensyon ko ang kailangan nyo, PM nyo ko at pagbibigyan ko kayo. Oh, Davao, ano nangyari dyan? Kaming gumagamit sila. Minsan na boss, konsumo raw, balik yan. Hindi mo na ako boss. Umbot lang, umbot na siya diri. Oo, humpak na humpak oh. Bato, oh, bakit buhay pa to? Digong, kala ko ba pagka ganito, todas na to. Diyan sa lungsod nyo. Diba? Sabi ni Digong, mga kababayan, no? Pagka ganyan, todas na yan. Diba? Eh ngayon, no, nakikita natin sa lungsod mismo ni Digunyo. Araw mo kung diri ang tulog. Gamit lang boss, o baligya lang. Ang gamit ra ka? Hindi ko naiintindihan, paki-translate na lang ha. Asal po, ang supply. Lang ito pawan. Aminado naman ang kapitan ng nasabing barangay na talamak ang transaksyon ng iligal na droga sa kanilang lugar. Pero Nako. ginagawa naman daw nila ito ng paraan. Grabe oh. Maraming nagigiyang pag nakakakita ng ganito. Di ba? Nagigiyang na yung mga yan oh. Oh, tuloy. Ang pagsugpo medyo lisod yun. Actually, problema man yun. National problem naman yun eh. Lisod yun. Pero dili sa mga, sige man may pahimang storya. Dinala sa covered court ng Davao City Police Office ang mga sospek at nakumpiskang mga iligal na droga. Nako! Sa head count ng pulisya, 38 ang mga naaresto sa simultaneous drug raid. 26 ang mga lalaki, habang 12 ang mga babae. Alak ka, pati babae na. Digong, pagkakataon mo na oh. Ha? Bebenta lang daw, sabi ni Kicks TV. Talaga ba? So, ibig sabihin, nagbebenta sila. Pag nagbenta sila, walang gumagamit. Gano'n. Ah? So, ibig sabihin sa Davao, nagbebenta lang, walang gumagamit. Anak ng tinapa naman, ano. Ibang klase talaga. Tuloy. Umabot naman sa 329.3 grams ang mga nakumpiskang shabu. O yan, dami rin yan ha. 300 plus na gramo ng tobats ang nahuli sa Davao City na pinagmamayabang ni Digunyo na wala daw bawal ang sigarilyo, bawal lalo ang droga. Pero bakit may ganitong pangyayari? Nahuli, namatay pa yung 7 dahil nanlaban. Oh, paano to? 73 grams ang marijuana. Bukod sa mga iligal na droga at drug paraphernalia, nakuha rin sa mga target ang ilang mga granada, baril at mga bala. Ala ka, may armas pa!
Palaban talaga mga taga Davao, ano? Oh, sila na gumagawa ng masama, sila pa yung palaban, ha? O, tuloy. Ayon sa CIDG, noong nakaraang buwan pa nila pinlano ang nasabing operasyon kung saan target ang mga personalidad na sangkot sa drug trade. Medyo malaki-laki ito. Ano? At nakita nyo naman na around 480 personnel, that's about 500 personnel are actually involved. It's a combined effort of the CIDG, other national support units. Yung malaking tulong dito, yung ating PRO 11. Kita nyo mga kababayan? Diba? Kita nyo naman sa Davao, sabi nila noon walang droga. Oo, yan. Oh, si Magalong. Wala na, mayor na ngayon yan Oo, mayor na ngayon yan di ba? Oo. Baka nga matalo na yan. Puta, eto yun mga kababayan. Akala ko ba noong panahon na yun, walang droga? Bakit merong mga balitang ganyan noon? Digong! Di ba? Hindi lang yan. Kahit hanggang sa ngayon meron pa rin eto, nasa na yun? Pasok! Ng umano'y shabu ang nakumpiska sa male dormitory ng Davao City Jail. Nako, Davao City Jail naman to. Kita nyo, kahit nakakulong na, meron pa rin droga. Saan ka nakakita ng ganyan? Kung noon may droga, hanggang sa ngayon may droga pa rin. Kita nyo? Yan ba yung malinis? Yan ba yung walang droga? Urambo, thank you naman. Diba? Yan po yun mga kababayan. Pakinggan ninyo. Baka mamaya mali na naman to. 12 pakete ng umano'y shabu ang nakumpiska sa male dormitory ng Davao City Jail. Ayon sa ulat ng Super Radio Davao City Jail, maliwanag mga kababayan, Ito lang yan. Kung noon may droga na, hanggang sa ngayon may droga pa rin. Ang tanong mga kababayan, asan yung sinasabi ni Digong na malinis ang Davao noon? Kung, mga kababayan, kung etong balita noon, balita pa rin hanggang sa ngayon, Davao pa rin ang may droga. Mga kababayan? Davao may halaga itong 10,000 piso ayon sa Bureau of Jail Management and Penology Region 11. Nasabat din ang ilang drug paraphernalia at kontrabando. 4 na preso nagpositibo sa drug test. Ayon sa BJMP, ginalugad nila ang kulungan matapos makatanggap ng impormasyong may naipuslit na droga sa loob nito. Alangan naman galing pa sa Maynila yung droga na yan. Tapos dadalhin lang sa Davao? Kalokohan naman yun, mga kababayan, Kalokohan. Ibang klase talaga, mga kababayan. Nung panahon niya ni Sara, panahon ni Digong, panahon ni Baste, may droga pa rin Kala ko ba inuubos nyo na takot na yung mga tao sa inyo? Bakit ganito? Kahit nakakulong, nakakakuha pa rin ng droga Patuloy ang investigasyon sa insidente at sasampahan ng kaso ang mga sangkot sa krimen. Yung! Kita nyo mga kababayan So pambubudol lang yung sinasabi nila mga kababayan na malinis. Malinis ang alin? Malinis ang alin? Ang Davao, kalokohan nyo. Yan yung mga balita mga kababayan kita nyo. Eto, mga kababayan, bago natin puntahan, yung alin? Yung, susunod natin. Ito pa, mga kababayan, konektado. Ito na, naalala nyo ba? Yung nahuli nung 2022 na bulto-bulto, tune-tuneladang droga na itinago ng mga kapulisan. Itinago ito mga kababayan. Tapos nasabat nung panahon ni Pangulong Bongbong. Ang tanong, bakit hindi nasabat nung panahon ni Digong? Yung mga tauhan niya noon, ay yun ang mga sangkot doon. Maliwanag yung mga tauhan niya noon ay sangkot sa droga na yon. Tuloy. Dito ho sa 990 kilos na shabu raid, isinagawa po ito noong 2022. Posibleng nakalabas na ng Pilipinas. Yan po'y batay sa pagtaya
ng Philippine National Police. May Kaya galit na galit si Digong no? Dahil ang mga nasasabat at nasasangkot yung mga bata niya noon no? Oh. update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Kinumpirma ng Philippine National Police na nasa labas na ngayon ng bansa ang isang police general na sangkot sa 990 kilo shabu raid noong 2022. Sa Nako po, Digong! pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Police Regional Office 3, Regional Director at Philippine National Police Spokesperson, Police Brigadier General Jane Fajardo, na 9 na pulis pa ang at large sa kaso. 4 dito ang aktibo sa serbisyo, 3 ang retired, 1 ang resigned at 1 ang dismissed sa serbisyo. Kabilang dito sa 9 ang 2 general. Ayon kay Fajardo, Grabe, kita mo, General. Sino kaya nag-promote niyan? Tanungin nyo kay Digong. Baka siya yan. napag-alaman na January 8 pa lang ay nakalabas na ng bansa ang isang general bago pa man ang issuance ng warrant of arrest. Nako, tumakas na. Oo, nag-alaroke na mga kababayan. Umaasang pambansang pulisya na susuko ang mga ito at re-respetuhin ang jurisdiksyon ng korte. Ay, dapat lang, sumuko na kayo. Di ba sabi nyo, gumagana naman ang justice system sa Pilipinas para hindi na kailangan niyang ICC? Pero hindi kasi ganun eh. Hindi kasi ganun. Oo. We will have to wait, sir, kung yung prosecution po will be applying for whole departure order since naisampa naman na po, sir, yung kaso po sa korte po. So we expect po na corresponding HDO will be filed by, magpo-file po ng petition po yung prosecution to make sure, especially for this 9 at large po, para hindi po sila makalabas ng bansa po. But as Yung at large mga kababayan, yung po yung hindi pa na-arrange. Yung pang hindi pa hindi pa humaharap sa piskalya at harapin. Oo, sagutin yung mga inaakusa sa kanila. Kita nyo mga kababayan. Yung bang pambobolan ni Digong na 3 to 6 months. Aba, mga kababayan, kalokohan yun. At ito ang masakit. Yung mga tauhan dati ni Digong na mga general, na mga pulis, dito nasasangkot sa bulto-bulto, tuni-tuniladang droga na sabat pagkaupo ni Pangulong Bongbong. Diba? per coordination naman po natin sa BID ay except for one ay nandito naman po yung iba po. Lumabas po siya ng January 8 prior pa po sa issuance po ng warrant of arrest po. Kita mo, inunahan niya na. Inunahan na ni General na lumabas, tumakas. Oo. Sana naman bumalik Sana bumalik ka, General. Magpakalalaki ka tulad ni Bato. Oo. Tuloy. Samantala, 30 pulis ang iniinalang sangkot sa kaso. 20 dito ang aktibo sa serbisyo, 5 ang retired, 1 ang resigned, 2 ang drop sa PNP roll at 1 ang dismissed. Sa nasabing bilang, 10 na ang nasa kustodiya ng mga arresting unit at 9 naman ang nasa PNP Custodial Center sa Camp Crame, habang 1 ang nasa... Ang dami mga kababayan, no? Ang daming droga niya, no? Oh. sa Manila City Jail. Matatandaan na pinaaresto na sa Philippine National Police ang 29 sa 30 pulis na isinasangkot sa umano'y planting of evidence at mishandling ng isang high-profile case kaugnay ng pagkakasamsam ng mahigit 900 kilo na shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos sa tondo. Billion, mga kababayan. Billion ang halaga niyan eh. 6.7 billion. Biruin mo, billion ang halaga. Kung magkaroon ka lang ng 100 million, hayahay ka na. Yun, bilyon. 6. Kulang-kulang 7 bilyon, mga kababayan, ang halaga ng droga na yan. Yung isang pakete lang na ganyan, no, mga kababayan, no? Milyon ang halaga niyan. Milyon ang halaga na niyan. Kita nyo, mga kababayan. So, ulitin ko lang, mga kababayan. Itong programa ni Digong kontra droga, Ningas Kugon. Alam nyo siguro kung ano yung Ningas Kugon, Kasi nahihirapan akong i-translate sa ibang lingwahe eh. Ningas Kugon. Oo, Ningas Kugon lang. Yung mga sinabi ni Digong na siya ay galit sa droga. Kung yung mga tauhan niya naman dati ang nagiging
nagiging sangkot sa mga sandamakmak na droga. Kita nyo mga kababayan? Ibang klase, no? Ito na. Maynila noong October 2022. Ipinagutos na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kay Police Major General Edgar Alan Ucubo ang pagbuo ng task force para mapabilis ang paghuli sa mga akusado. Dapat lang, no, yuhulihin nyo yan. Iharap nyo sa hukuman. Huwag lang puro salita-salita lang at hindi porke kabaro. Dapat kinakampihan. Sabi nga ni Pangulong Bongbong, hindi porke kakampi kita, at gumawa ka ng masama, hahayaan na. Ang tawag dyan, hostisya. Sabi niya, hostisya, kapag ka, itinama mo at pinanagot mo yung mga kabaro mo, kakampi mo, kamag-anak mo digong, anak mo digong, kapag pinanagot mo sa mga kalukuhan tulad ni Sara nyo, na inaakusahan ng pagnanakaw sa bayan ng mga Pilipino, dapat di mo kinakampihan. Dapat pinapanagot mo sa hukuman. Meron namang hukuman, di ba? Iharap mo yan. Our beloved Boss Mike.